Hallelujah, praise God. Purihin po ang Diyos ng buhay na may akda ng langit at lupa. Isang makadiyos po na pagbati sa umagang ito. Ngayon po ay araw ng Sabado. Hindi po tayo nakapag-weekend. Dito po tayo kasi STN po tayo kung saan ay nagtatrabaho tayo. Ngunit hindi po ito hadlang upang makapaghatid tayo ng salita. Kaya naman sa umagang ito, patuloy po tayong maghatid ng salita ng Diyos upang sa ganun po ito ay mapakinggan, no? Hindi lamang mapanood, ngunit mapakinggan, no? Kasi faith comes from hearing, no? Ito ay naririnig. At pag ito ay naririnig, bahala na po ang Holy Spirit na siyang magpaalala sa atin, na siyang gagalaw sa ating mga puso, mga kapatid. So, sa umagang ito, sa ating pagpatuloy na salita ng Diyos, o yung what we called it, tinatawag ko po itong isang Bible study. Bagaman ako po ay nagbabasa ng Biblia tuwing umaga at bago matulog, pero tinatawag ko itong Bible study dahil gusto ko, ang kinaugalian ko makashare talaga ng salita ng Diyos. Kapag po ikaw ay na-born again na, ganun na po ang magiging kaugalian natin, no? So, dahil wala akong nagkataon na wala ang mga kasama ko, so pinadaan po natin ito through video, and we will upload din later on sa sa YouTube upang sa ganun ay hindi lamang makita ngunit mapakinggan, no? Kasi sabi nga, faith coming from hearing, at ito'y papasok sa tainga, sa puso, at bahala na po ang banal na espiritu ang siyang gagalaw sa ating mga puso, no? At sa ganon, at malaman natin ang salita ng Diyos, ito po ay makapagbibigay sa atin ng kalayaan. If we know the truth shall set us free, mga kapatid. So, ang pag-aralan natin, basahin po natin dito sa Holy Bible, no? Reference natin, Biblia, no? Kaya nga, kasi salita ng Diyos. Patuloy po tayo magbabasa dito. Ang pag-aralan po natin ay nasa 2 Timothy chapter 2 verse 4, no, kung saan ay nabanggit ni St. Paul o ni Apostol Pablo ang patungkol sa isang sundalo, kung ano ang layunin ng isang sundalo, ano ang mission ng isang sundalo. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 4 sa NIV version, sabi niya, "No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer." Hallelujah, praise God. Kung babasahin po natin, mga kapatid, no? Kung intindihin po natin ito, ang salita ng Diyos, sabi niya, wala daw isang sundalo na nakikita, no, na sasangkot sa mga gawain ng mga sibilyan, no? Kaya naman pala, pag tuwing may mga rally, no, kung hindi layunin ng armed forces, hindi layunin ng misyon ng isang sundalo, hindi tayo dapat nasasangkot sa mga ganon. Sabi niya, kung hindi daw, ang kanyang aim o ang kanyang layunin ay ma-please ang kanyang commanding officer. Kung intindihin po natin ito in the literal, kung literal po ang pagkaintindi natin ito, masasabi po natin napakasip-sip naman ito kasi i-place niya ang commander. But ang gusto paalam dito, ang gusto ipabatid dito, ang gusto ibigay, no, ang kahulugan na
gusto ipaalam dito ay ang sundalo kasi kasi sinabi dito na to please his commanding officer. Later on i-explain natin. Meaning to say, ang sundalo kasi naka-anchor siya, no? Nakapokus siya sa kanyang mission. Kung ano ang mission ng kanyang unit at naka-align siya sa headquarters. So doon lang po siya nakapokus. So dito makikita po natin nagkaroon ng comparison si St. Paul nung siya ay sumulat po kay Young Timothy, I think nasa Ephesus siya that time, no, nag-uumpisa na siya nagturo as a young pastor. Sabi nga nasa 20s pa ito si Young Timothy, no? Tas ang ginabigyan niya ng Word of God, yung gina-preach niya ay matatanda pa sa kanya. Kumbaga, eksperto na sa salita ng Diyos. Kaya ginamintor siya ni St. Paul. Nagkaroon siya ng mga instruction doon. Kasi kung mapapansin natin dito sa mga sulat niya sa 1 Timothy, 2 Timothy, halos mga instruction ang binibigay niya, no? Kay Timothy, mga hindi lamang instruction but encouragement po. Kaya ganun po tayo. Kung tayo ay mag-mentor, napakahalaga po ang pag-mentor sa isang tao dahil ikaw ang magiging salamin ng iyong mini-mentor kung ano yung nakikita sa iyo. Hindi man sabi na gayahin talaga, yung copy-paste talaga, no? Kung sa computer pa. But sinusunod kung ano ang layunin mo, ano ang nakikita. Kaya napaka-critical po ang magiging mentor ka. Number 1, yung personal na ikaw. No, yung pagkatao natin. Kung sa dito ka sa mundo, yung sa pamilya natin, yung behavior natin. No, malaking impact yan sa pagmi-mentor natin. Kaya nagkaroon si Paul ng time na yun na magsulat kay Young Timothy. Nung nagkaroon siya ng comparison, ginawa niyang halimbawa ang buhay ng isang sundalo. Actually, kung basahin natin dito hanggang verse 6, kasi verse 4 itong binasa natin, verse 6, 5 and 6, hindi lamang sundalo ang inahalimbawa dyan, ngunit pati ang magiging athlete, ano ang layunin ng isang athlete, no? Atleta, magiging ang isang farmer, no? Yung nagpa-farm, no? Binigay din ang halimbawa dito, nagkaroon din ng comparison na ikaw po ay, pero iba na yun, kung ikaw ay nagsisikap, nagtanim, siyempre may anihin ka. Then, kung ikaw ay athlete, no, ang focus mo lang ay doon, no? Doon ka lang nakaangkla sa anong mga rules and regulation dyan sa competition. So, noon pa pala, may mga athlete na pala. Itong farmer hindi talaga mawala kasi ito yung pinakaunang profesyon nung unang panahon. So mga kapatid, patuloy natin ang introduction, no? Background patungkol dito. No, sinabi nga natin na this letter is one of the final letter, no? Kung ikuanin natin kasi malalapit na po, ramdam na po ni St. Paul ang kanyang kamatayan. Kaya ito ay kinukonsidera na one of the letter of Paul's na final letter to Timothy. Then, kung saan tinuturo niya kay Timothy, paano ba ang buhay, no, ng isang totoong mananampalataya, totoong Christian o born again. So, doon tinuturo niya. Kaya kung tingnan mo mga encouragement doon,
mga instruction doon sa mga sulat niya, kung basahin mo talaga ang 1 Timothy at saka 2 Timothy. Kasi nga, being a soldier, nagkaroon siya ng comparison, kasi nga being a soldier, sa tingin ni Paul, no, sa experience niya, ang sundalo kasi ay focus, no, discipline, at higit sa lahat, loyal po sa kanyang commanding officer, sa kanyang commander. Kung sa atin naman po, ito po ay si Jesus Christ. Next po, din si Paul po, ito ay naisulat niya, no, after death, AD 67, nung panahon po siya ay nakakulong. So, parang nahihirapan na ito, na time na ito kasi nasa madilim siya, nasa madilim at malamig. Siguro wala siyang kumot, hindi gaya noon na isang house arrest lang. No? Kasi, so dito talaga parang malalapit na, no? Nalalapit na, hindi lang parang, but nalalapit na ang kanyang kamatayan dito. Ramdam na ni St. Paul, kaya nagkaroon siya ng final letter. Kasi, ang gustong mangyari ni Paul, gusto niya na ma-encourage si Timothy na magiging matatag despite po ng mga persecution noon, kasi grabe ang persecution sa panahon ni Emperor Nero kasi ito that time, no? Mga false teaching, at higit sa lahat ang pagiging pressure sa ministry, no? Maka-pressure yan pag ikay ay nagli-lead, no, sa isang sambahan, kahit sa worldly man na leader, ay may mga pressure talaga yan. Kung saan po ay makita natin gigawa niyang ginamit niya, no? Hindi pala gigamit niya ang imahe ng sundalo, dahil ang sundalo nga, sabi ko kanina, example sila ng loyalty, no? Endurance and single-mindedness po, no? Nakapokus siya isang layunin, no? Kung anong mission ng unit, doon lang sila nakaangkla. Kasi alam na niya na talagang mamatay na siya. Kaya ginapass on niya, no? He was passing on the final charge to Timothy para ipatuloy ang misyon ng pagiging evangelist. So kaya ganun po tayo mga kapatid. Kapag ikaw ay leader, kung anumang leader, it could be a leader ka na sa mundo, worldly, dapat mayroon na po tayo nalilid na balang araw ay susunod. So ganun din po sa simbahan. Pag ikaw po, minsan kasi pride kasi ang aabot sa atin, dapat mag-train ka sa ibaba, no? Para balang araw magiging leader siya, magli-lead siya, upang lalawak pa, no, makarating ang mensahe ng Diyos. Yun po ang layunin natin, na ipalaganap ang mensahe ng Diyos upang sa ganun ay ma-preach in whole world, ay babalik na po ang ating Panginoon Hesus. Saan ito nakasulat? Sa Book of Matthew, di ba? 24, chapter 24. Then, ito po ay sa panahon po ni sabi ko kanina ni Emperor Nero, no? Kung saan po ay napakagrabe po ang persecution ng mga Christian noon, pinapatay ang mga Christian noon. Sa atin grabe, pasalamat tayo na grabe ang freedom natin na mag-worship sa ating Panginoon noon. Talagang inaabangan. Nagkaroon ng random inspection, baka may nagtitipon dyan. Nakatay sila. Yun ang according to the yung nasa Book of Acts, kung tingnan natin.
So, dito mga kapatid, kung mapapansin natin, a good soldier focus, discipline, and loyal to his commander. No? So dito, in example ni Paul na ang sundalo, yung talagang totoong sundalo, nakapokus siya. Hindi lang siya nakapokus, ngunit disiplinado ito. No? At higit sa lahat, loyal sa kanyang commander. No? Meaning to say, sa kanyang mission. Kasi ililid siya ng kanyang commander. Nang layunin din ng commander, nakaangkla siya sa mission ng kanyang unit na nilid. Kung anong unit yan. Likewise, mga kapatid, as believers, ang commander po natin ay walang iba kundi si Jesus Christ. No? Okay? And we must not distracted by worldly entanglements. No? Mga worldly entanglements. So yun po dapat ang hindi tayo madadala. Yung mga worldly environment. So meron lang ako ibigay ng mga sample ng isang sundalo kung anong meron ang sundalo. It is a soldier focus, a soldier's discipline, and a soldier's loyalty. No? I-explain natin, din magkaroon tayo ng comparison, ano dapat gawin, anong meron sa sundalo, anong dapat natin gawin mga kapatid. So, dito, sa discipline, kaya ang topic natin ngayon, as soldiers of Christ, no? So dito, point 1, sabi dito, according sa pinag-aralan natin, no, sa gi-studyhan ko kagabi, sabi dito, as soldiers focus ang sundalo. Kasi sabi niya, no one as soldiers gets entangled in civilian affairs. No, wala daw sundalo na na-involve sa mga gawain ng civilian. Hindi naman literally talaga na hindi ka na magsali kung nakauwi ka sa mga gawain, for example, sa sambahan. Hindi ganon. Ang meaning dyan, yung talagang nakakasira sa kanyang organisasyon, nakakasira sa kanyang mission ng armed forces, parang ganon. Yun po, tulad ng may mga rally-rally experience natin. So, kung ikaw ay totoong sundalo, dapat loyal ka sa konstitusyon. Dapat focus ka lang doon kung anong mission na meron ka to defend the nation and to protect the people. So, ganun ba na layunin? So, kasi ang sundalo, hindi niya hinihiwalay ang kanyang atensyon between duty and distraction. Kaya nga, kung mapapansin natin ang sundalo, hindi madalas nakakauwi sa bahay kasi nga, yung kasabihan, duty first, no? Duty first palagi, no? Accomplish the mission, accomplishment of the mission, and moral of men. Yung gano'n ang layunin. So, tapusin muna ang mission bago lalabas. Kaya, minsan ang mga pamilya dapat maintindihan, no? Kung may mga sundalo hindi madalas nakakauwi sa mga break nila. So, dapat intindihin natin yan. Kasi nga, may layunin, no? Nasulat na pala sa Biblia. So, kasi ayaw niya masira ang kanyang mission. Gusto niya focus siya. Pag ma-accomplish na ang mission niya, saka pa. So, itong tinatawag na civilian affairs, kung sa atin, represent, no, worldly distractions, unnecessary worries, and sins. So, mga kapatid, as Christian, as a born-again Christian, totoong mananampalataya, we must guard, no, sa mga bagay-bagay, no, we must guard against things that
no? Yung nakapalayo sa atin ba, yung mga bagay-bagay na nakapalayo sa atin. Bantayan natin yan. For example, prayer. Baka noon 3 times a day nagdasal ka, ngayon nakakalimutan na natin magdasal. Sinushortcut na natin para madali diretso na tulog. Kailangan maging specific po tayo. Reminders po mga kapatid sa pagdasal natin. Dapat specific po tayo. No? Paggising natin, bago matulog, kung saan tayo nag-alis, pagkain natin, dapat magpasalamat sa Panginoon mga kapatid. Hindi lang paggabi tayo nag-prayer, araw-araw kinakausap natin ang Panginoon, halos oras-oras. Din kung may mga prayer meeting mga kapatid, ito ay mensahe sa atin mga mananampalataya, mga Kristiyano. Baka nakakalimutan na natin mag-attend ng prayer meeting. Isa yan sa mga kailangan na isang born-again Christian upang mapalayo tayo sa temptation dito sa makamundo. No? Ang lifespan po natin is 70 years. Swerte na kapag maka 70 years ka sa panahong ito. Kung nag-edad ka 40 years, 35 years, sobra kalahati na. Or 45 years, sobra kalahati na sa lifespan ng tao. Meaning to say, nasa 20 years na lang ang buhay natin. Kung ikaw ay 40, 30 years na lang ang ilalagi natin dito sa mundo. Kailangan pagsikapan po natin mga kapatid. I-work out po natin dito. Maging focus po tayo na ang layunin ay sa Panginoon po. Na mag-glorify po ang Diyos Ama na sa langit. Din mag-worship, magsimba. Baka naman pati Sunday nakakalimutan na natin. For example, tulad ko hindi ako nakauwi, maraming paraan mga kapatid na magsamba sa Panginoon kung hindi ka nakalabas. Sabi ni Daniel, knowledge shall increase, at nangyari na ngayon. May mga live stream na pwede tayong manood dahil may instruction doon. Ganun po yan mga kapatid. Then Bible, pagbabasa ng Biblia, isa yan sa mga kailangan natin dahil yan ang pagkain ng ating espiritu, ng ating kaluluwa. Din serbisyo, maging mabait po tayo sa kapwa natin, lalo na yung higit na nangangailangan po mga kapatid. So yun po. Pangalawa, a soldier's discipline, ang disiplina ng isang sundalo. Alam mo ang isang sundalo, sa military, ang pagsunod o ang obedience na tinatawag, hindi po ito optional. Immediate po ito, mandatory ito, prerequisite, kailangan po ito. Kasi requirement ito sa isang sundalo. So, ang isang sundalo ay namumuhay po. The soldiers live under training and obedience. Kaya naman po pag walang gera, train ang sundalo. Para pag panahon ng gera, in time of war, makareact sila. No? Ganun po siya ang kuhan po ng sundalo, ang nature po ng isang sundalo. Kasi without discipline, soldiers cannot survive in the battlefield. Kaya kailangan na isang disiplina, kailangan na isang pagsunod. Ganun po yan. Kaya naman po, they endure hardship, follow orders and personal comfort. And sacrifice personal comfort. They endure hardship, follow orders, and sacrifice personal comfort. Kahit mahirap, no? Kaya nila tapatan, kaya nila sundin, din sumusunod sila sa orders kung anong meron orders galing sa taas. Kasi 3 uri ang tactical, operational, and strategic level ng leadership. Kung ano yung dito sa tactical, kung anong nare-receive galing sa operational, yan ang sinusunod din ng operational. Kung anong
na-receive dito sa strategic level. So, may chain of command yan pababa. Sinusunod po yan, mga kapatid. So, ganun po. Then, sinasakripisyo ang personal comfort. Kung natutulog ka sa bahay nyo, na aircon, may katulong, sa sundalo po wala. Kung nasa area po, nakaduyan lang po. So, ganun po ang buhay ng sundalo, mga kapatid. So, kasi tulad natin, without spiritual discipline, a believer cannot overcome temptation po. So, kailangan po natin magkaroon ng spiritual discipline kasi pag wala tayong disiplina, we have no spiritual discipline, hindi po natin ma-overcome ang tinatawag na temptation, mga kapatid. So, kaya naman po, tayo, dapat mamuhay tayo. No? We live in a spiritual discipline. Kaya, magkaroon ng prayer, no? Ugaliin natin ang prayer natin regularly. Magkaroon tayo ng self-control sa sarili natin. Holiness, no? Si Jesus Christ is holy. Dapat magkaroon po tayo ng totoong commitment in serving Christ even when it's difficult. No? Kahit na mahirap, may mga persecution dyan, no? Kailangan patuloy po tayo kahit ang paglabas natin halos hindi ka makalabas sa Sunday. Dapat hindi yun mawala. Hindi yun hadlang, mga kapatid. So, pangatlo po, panghuli na po ito, ang loyalty po ng sundalo, a soldier's loyalty. Sabi niya sa last parts, but rather tries to please his commanding officers. Alam niyo, mga kapatid, ang mission ng sundalo na nabanggit ko kanina is to please and obey his commander. Kung siguro sa literal na pag-intindi dito sa mga mundo, sip-sip ito, no? Hindi po ganun, mga kapatid. Ito po ay sumunod lamang ang sundalo kung ano yung layunin ng kanyang commander, ano yung intent ng kanyang commander, kasi yung kanyang commander, siya ang gina-instructionan. Sasabi ko kanina, nasa operational level, nasa strategic level, hanggang sa tactical level. Kung nasa tactical level, nag-receive siya kung ano yung mga instruction galing sa taas. So, hindi po ito tinatawag na sip-sip, kundi sumunod lamang siya yung naaayon sa kanyang misyon. Kaya, hindi dapat ang isang sundalo, sabi ko kanina, hindi pwede nasasangkot sa mga bagay-bagay na gawain ng civilian. Kaya ng mga rally-rally dyan, hindi dapat. Kasi iba ang misyon ng maging loyal sa kanyang konstitusyon. So, yun dapat ang misyon niya. So, kaya patunay na ang misyon ng sundalo is to please and obey his commander. Kaya naman, bilang isang Christian, ang commander natin is si Kristo. Maging tapat po tayo. Paano natin masasabi na maging tapat tayo? So, alam mo na kung anong dapat gawin ng isang born-again Christian. Number 1 dyan, yung pagsunod natin sa Kanya. Sa Kanyang kalooban, no? Ng Diyos. Naging tapat ba tayo sa ating tithes and offering? Naging tapat ba tayo sa bagay-bagay o sa loob lang tayo ng simbahan naging loyal? So, between you and God lang po ang nakakaalam niya. Kaya naman, mga kapatid, sa ating pagtatapos, maya-maya, tanungin natin ng ating mga sarili, we ask ourselves, naluwalhati ba ang Panginoon sa buhay ko? Am I pleasing God with my life? Ang ating ultimate goal po ay hindi i-please ang tao, no? Our ultimate goal is not to please men, but to live faithfully for Christ.
Mamumuhay tayo ng may katapatan, may totoong pananampalataya para sa ating Panginoon, with the Lord. A good soldier is focused, disciplined, and loyal. As Christians, we are soldiers of Christ. We fight the good fight. No? Nilabanan natin ito. Good fight of faith, and avoid worldly entanglements. No? Dapat hindi tayo nasangkot sa mga worldly, no? Na yan ang magdadala sa atin sa dagat-dagatang apoy. At mamuhay tayo na maluwalhati ang ating commander na si Jesucristo po. Mga kapatid, the Christian life is battlefield, but we are not alone. No, hindi po tayo nag-iisa. Christ is our commander. Si Jesucristo po ay ang ating commander at ang ating lakas, strength. Let us live not to be distracted, but to please Him who enlisted us. Na siyang nag-commission sa atin, na siyang nagtalaga sa atin, although may nagtalaga sa literal na buhay, but ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin. Siyang nagbigay sa atin ng buhay. Wala tayo kung wala ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Kaya mali po ang sabi nga hiram ang buhay. Ito po ay bigay ng Diyos. So, when we remain faithful, mga kapatid, one day, maririnig po natin, we will hear, "Well done, good and faithful servant." Matthew chapter 25 verse 21 sabi niya. So, are you living as a faithful soldiers of Jesus Christ today? Ito po ang iiwan ko na tanong. Namumuhay ka ba bilang isang tunay at totoo na sundalo ni Jesus ngayon? So, yan po ang dalahin natin sa ating mga sarili. Ikaw, tayo, ako, ikaw at ako lamang makapagsasagot, no? Kapag sasagot kung namumuhay ba tayo na may katapatan sa ating Panginoon sa araw na ito. Magandang umaga po. God bless us all.